Sa video ito mga kapadyak ay tuturuan ko kayong gumawa ng DIY bike saddle cover katulad nito. Coming up! What's up sa inyo mga kapadyak? Magandang araw muli. Nagbabalik tayo sa isang video kung saan tuturuan ko naman kayo ng isang DIY hacks. Gagawa tayo ng mga DIY bike saddle cover natin katulad nito mga kapadyak. Kung paano ko to ginawa ng DIY lang, ito yung tuturo ko sa inyo. Yung mga tips ko dito, yung tutorial na din mismo, tsaka paano mo ba ma-achieve yung ganito kagandang looks ng saddle mo mga kapadyak. DIY lang to, halos wala talaga akong ginastos para gawin tong project na to. Kaya kung interesado ang matutunan kung paano ko ginawa to mga kapadyak, stay tuned ka lang sa video na to at malalaman mo kung paano. Kung bago ka lang sa channel na to, ako pala si Limuldad Paas at dito ay gumagawa ako ng travel vlog, food vlog, and biking vlog. Nagbibigay ako dito ng mga tips, tutorial, bike review, road review, DIY hacks at napakarami pang iba mga kapadyak. Kaya kung ikaw ay mahilig sa pagbibisikleta o bago ka pa lamang sa sports na to, tamang channel ang pinuntahan mo kapadyak. Tara, simulan natin yung video na to. Ito yung bike saddle na tinatawag mga kapadyak. Isa ito sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating bisikleta para makuha natin yung comfort na hinahanap natin sa ating pagbabike. Madaming klase nito mga kapadyak pero kadalasan foam yung material na ginamit dito. Connected ito sa ating seat tube papunta sa ating frame. Hindi lang comfort yung hahabulin mo dito mga kapadyak. Dahil na din, isa din to sa nagdadala ng kapugian sa ating bisikleta. Kung titignan nyo, kung wala tayong saddle, medyo hindi magandang tignan yung ating bisikleta mga kapadyak. Iba-iba din yung presyo nito mga kapadyak. Merong 300, 500 hanggang 20,000 pesos mga kapadyak Pero ngayon, ang pag-uusapan lang natin is yung budget saddle na katulad nito. Kung saan, ito lang yung mga libreng kasama ng mga budget bike. Ang kadalasang nagiging issue dito mga kapadyak ay kadalasan napupunit yung ating seat cover. Kaya ito yung gagawin natin. Kung makikita nyo sa video, ito yung itsura ng seat cover na nagbakbak. Binalatan ko lang to kaya naging ganito yung itsura niya. Hindi ko kasi agad naisip na i-share sa inyo tong DIY tips na to. Kaya hindi ko na video yung pagbabalat ko sa cover nito. Lalo na kung leather yung seat cover mo. Magbabalat talaga yung mga kapadyak. At kalaunan ganito yung kalalabasan nun. Simulan natin sa kung anong mga gamit ba ang kailangan mo para masimulan na natin to na kadalasan makikita lang natin to sa ating mga bahay. Kailangan mo dito ng isang gunting, isang screw mga kapadyak para pantanggal ng mga tornilyo, bala ng tacker. Kung hindi nyo alam yung tacker, ito yung tacker. Kailangan din natin ito mga kapadyak. Ang mekanismo nito ay para lang din siyang malaking stapler. Ginagamit itong tacker mga kapadyak sa mga pandikit ng tarpaulin o kaya naman sa mga gumagawa ng tolda ng tricycle. Kung hindi nyo alam to, i-google nyo na lang din mga kapadyak. Kung wala ka naman dito mga kapadyak, pwede ka naman gumamit ng thumbtacks kasi thumbtacks naman yung una kong ginamit para gumawa ng ganitong DIY seat cover mga kapadyak. Tapos kailangan mo din ng stretchable na tela katulad nito. Pwede kang gumamit ng mga cycling short na luma. Basta stretchable mga kapadyak, pwedeng pwede yan. Basta stretchable kasi yun yung magandang tela para dito mga kapadyak. Bago ko lang sabihin yung first step mga kapadyak, gusto ko munang magpasalamat sa gumawa ng sketch sa akin mga kapadyak. Eto, tingnan nyo. Yan, gawa yan ni Ma'am Ira May Clemente. Maraming salamat po sa paggawa nyo ng ganito kagandang art para sa akin. Salamat po sa inyo at shoutout na din. Ayun mga kapadyak, simulan natin yung first step. Yung unang step dito mga kapadyak, syempre kailangan mong bakbakin yung mga tira-tirang leather na nandito sa ating saddle. Para magawa mo to, gamitin mo yung ating screw, baklasin yung mga screw dito. Makikita mo yan mga kapadyak, 4 yung tornilyo sa baba, tsaka isa sa itaas mga kapadyak. Halos pare-parehas lang yung design ng ganitong saddle. Kaya babaklasin mo lang yan, tsaka mo tatanggalin yung maliliit na part mga kapadyak. Ganito yung itsura nung cover nyan sa likod. Yan yung magsisilbing harang mamaya sa gagawin nating pagtataker mga kapadyak. Itabi mo na lang din yung mga tornilyo mo para hindi ito mawala. Ngayon, kailangan na natin yung stretchable nating tela para matansya natin kung gaano natin siya kaluwang puputulin mga kapadyak. Ang unang step lang ay ipitin natin sa gawing dulo yung may point ng saddle natin yung ating tela. Pwede mo tong itamtax o kaya naman itaker mo na mga kapadyak. Ganito yung itsura ng tacker pag ginamit mo na siya mga kapadyak. Diba para lang siyang stapler?
Ngayong naitanker na natin tong harapan mga kapadyak, bibinatin lang natin to papunta sa likod mga kapadyak. Tapos unti-unti natin yung itataker dyan sa mga gilid-gilid. Syempre kailangan maganda yung binat nyan mga kapadyak, kaya stretchable dapat talaga yung telang gagamitin mo. Kung makikita nyo mga kapadyak dito sa video, yung ginagawa ko ay hila taker lang naman mga kapadyak, hanggang maging ganito na yung itsura nya. Kung makikita nyo dito mga kapadyak, nakalak na yung harapan tsaka yung sa may gilid-gilid nito. Pero hindi pa natatapos dyan dahil kailangan mo uli yan binatin. Tapos pag nabinat mo na ng nabinat mga kapadyak, ulit na naman yung proseso na itataker mo, bibinatin mo, tsaka itataker mo ng ulit hanggang magsawa ka mga kapadyak. Kung balak nyong gawin din yung ganitong DIY hacks mga kapadyak, siguraduhin yung ingatan nyo yung kamay nyo sa taker dahil delikado ito. Tsaka konting taste lang din sa pagbibinat tsaka pagtataker. At pagkatapos mong maitaker ito ng paulit-ulit, ganito na yung itsura ng ating bike saddle. Diba pogi na siya mga kapadyak, pero mapapansin nyo, meron pa din siyang mga sobra-sobrang bahagi katulad ng mga dulo-dulo na to. Ngayon, ito yung gagawin natin dyan. Kailangan uli natin nung ating gunting at gugupitin natin to mga kapadyak. Pagkatapos nga nating magupit yung mga sobrang bahagi nito mga kapadyak, kailangan na nating ibalik yung ating mga tornilyo para matapos na tayo. At pag naibalik na natin yung ating mga tornilyo, ganito na yung itsura niyan. Tignan yung mabuti mga kapadyak. Yan yung itsura ng bago nating saddle. Kung pagkukumparahin natin yung simula tsaka yung bagong saddle natin ngayon, tignan nyo naman mga kapadyak, sobrang layo ng kapugian nung ginawa natin na to. Pero hindi porket tapos na itong nakikita nyo na ganito na, tapos na tayo mga kapadyak. Hindi pa tayo tapos dahil kung makikita nyo, meron pa siya ditong mga bala ng taker na nakikita. Ayan, mga nakalitaw-litaw pa. Yung dito sa likod, syempre matatakpan yan mga kapadyak dahil may cover tayo dito. Tapos dito din, may cover din tayo kaya matatakpan natin yan. Pero yung mga nandito, yan, sa gilid-gilid na yan mga kapadyak, hindi yan natatakpan ng cover natin. Kaya ang gagawin natin dyan, may DIY hacks na naman tayo dyan mga kapadyak. Eto yon. Ang kailangan mo lang dito ay isang black marker mga kapadyak. Mas maganda kung permanent na din yung gagamitin mo. Pagkatapos ay susulatan mo lang yung mga puting bahagi ng bala ng taker at pagkatapos nyan 100% complete na yung project natin. Ganito na yung itsura nya at maganda na siya mga kapadyak. At dito ko nga tatapusin yung video na to mga kapadyak. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Kung nagustuhan mo to, please i-like mo naman yung video. Tapos kung may thoughts ka din or ideas or suggestion, pwede mo naman dyan i-comment sa baba. Kung bago ka lang din sa channel na to, huwag mo nang kalimutang mag-like, share, and subscribe. At i-hit mo na din yung notification bell para updated ka lagi sa mga bike-related video na katulad nito. Dito ay gumagawa ako ng travel vlog, food vlog, and biking vlog. Nagbibigay ako ng mga tips, tutorial, bike review, road review, DIY hacks, at napakarami pang iba mga kapadyak. Kaya kung bago ka lang, ka na mahiya kapadyak, subscribe ka na dyan. At bago ko nga lang din ulit tapusin yung video na to, lagi tayong may shoutout dito sa dulo. Kaya shoutout kay Michael Hulipano. Maraming salamat sa panonood kapadyak. Shoutout din kay Sir Ledres. Maraming salamat sa panonood at pag-comment kapadyak. Shoutout din kay Marali Gerald. Salamat sa panonood. Shoutout din kay J. Angel Giyaw. Shoutout din kay Christopher De Guzman. Shoutout kay Adiwina Benito. Maraming salamat sa panonood mga kapadyak. Shoutout kay Miko Hilario. Shoutout kay Lawrence Dagadagan. Shoutout din kay Noralyn Fernandez. Maraming salamat sa panonood kapadyak. Babae yata ito. Shoutout ulit kay Ace TV. Maraming salamat. Shoutout kay More Padyak. Tsaka shoutout kay Franz Gonzalez. At maraming salamat nga mga kapadyak sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Road to 5K subscriber na tayo. Kaya please, like, share, and subscribe. I-share nyo na din to sa mga kaibigan nyo para magka-idea sila sa mga bike-related video natin. Maraming salamat nga sa inyo. Ingat kayo. Stay safe, stay home. Ingat. Syempre, hindi pa tayo tapos mga kapadyak. Bago nga lang uling matapos yung video na to, gusto kong magpasalamat kay Ma'am Ira May Clemente sa paggawa niya sa akin dito sa sketch na to. Maraming salamat po. Sana makuha ko na to agad as soon as possible. At kung gusto niya din magpagawa ng ganito, hindi ko alam kung nagpapabayad siya, pero i-PM nyo na lang din siya mga kapadyak. Dito yata yung angulo na yun nung ginawa niya yung
sketch ko na yun. Kaya maraming salamat po, Ma'am Ira May. Ingat kayo, stay safe, stay home.